tirahin. Pero, mga kuya ko na itong mga ito, syempre, may nabuo na kami mga bandi. Yun. Sige. Sa akin po kasi si Flash po, wala naman panira si Flash eh. Bali si Flash po yung, ako, siya po yung mabilis. Bibilisan ko na lang po yung Kung ako lang tatanungin, kung kailangan talaga may piliin para tirahin. Dahil ayokong manapak ng kapwa ko. So, mas aagawin ko na lang yung sarili ko. Kung may kailangan yung Diba? May mga panira kayo. So yung mga panira nyo, sinong titirahin nyo para matanggal nyo? Ito yung makalaban. Nag-guess yung tanong. So, di ba may kapangyarihan kayo? Kung gagamitin niyo yung powers niyo sa mga kalaban niyo, sino yung inyong titirahin? Para sa akin, wala akong sa akin naman based sa akin, siguro yung excuse yung experience ko kasi matagal na rin ako sa Mobile. So, kasabay ko si Brother Denver. Yan. So, yun din. So, in-enjoy lang din namin yung journey na so, yun. Continuous lang. Thank you. Ayun, hello, good evening sa inyo lahat. Siguro para sa akin, lahat naman ng candidate meron kanya-kanyang mga talent tsaka looks and quality para manalo. Pero for me, sabi nga ni Sir Denver kanina, yung idol namin na huwag tayong mag-aim sa title because enjoy natin yung moment, yung joy ng laban natin, and sana maging patas ang maging result ng game. And congrats sa ating lahat. Did you personally choose the character that you are representing, yung superhero nyo? And what powers do you admire the most about the character that you are representing, yung superhero? Yun. Kayo ba yung pumili nun? Ano yung nagustuhan nyo sa character yun? Superhero na yun? Honestly po, hindi naman po kami yung pumili. Pero para po sa akin, dahil fan po talaga ako ni Spider-Man, ang mai-represent ko po na katangian niya ay isang maging mabuting ehemplo sa aking mga kapwa. Yun lang po, maraming salamat. Hello. Ganun din po. Hindi po namin pinili yung sigaw na binigay po sa amin. Para sa akin po yung pagiging hero po kasi hindi lang po dahil sa flash po na ang pagiging hero po ay ito po yung parang isang bagay na pinagkaloob sa'yo ng isang tao na parang may tagulin mo yung kailangan mong support ang pamilya. So yung Tagalog. So, as a person, ano ang pinakamahirap na laban kinaharap mo sa buhay? Okay. Gets nyo? Ulitin ko. Ang pinakamahirap kong naranasan sa buhay is yung bumagyo sa amin lugar, yung bagyong Yolanda. Sobrang hirap ko kasi yung time na walang-wala ako kayo. Pero ngayon, dito na babalik. Yun lang po, salamat. Thank you. Para naman po sa akin, pinakamahirap sa buhay ang wala ng isang ama, naligid po ng tahanan. Kasi mahirap po yung ganun po. Kasi sobrang mahal po namin ng namin. Pero siya po nagbigay sa amin ng habang bata pa kami, lumaki po kami ng may pag-ibig sa Diyos, saka may tiwala sa mga kasama, ganun. Yun lang naman po. Thank you. Last question. Si Joko, kasi nakikita ko kay Joko lahat ng katangian ng isang kandidato na magaling performer at higit sa lahat, total package po siya. Tsaka kung mamili pa ako ng dalawa, si Juan po, si Nomer, tsaka tong si Guy Macho, kasi parang friend siya sa akin. Kaya yun, bilang isang kandidato dito po, nagalingan ko na lang para ako yung manalo pa din. Hindi, salamat. Cyclops. Good evening, everyone. Good morning. So the hardest battle in my life, I think, is being in a broken family.
But being in broken families that, you know, parang nagbibigay sa'yo, hindi sa'yo nagbibigay ng lakas ng loob, wala kang father advice. And yun, gagamitin ko yun as an motivation para lumaban sa buhay. At ano man yung circumstances yung mangyayari sa akin, ay yung gagawin ko kung sanda ka para magtagumpayan ang laban ng buhay. Wow! Galing! I actually did this with a thought in mind na if you noticed, Thor, you're actually a newbie compared to the other two. So how would you handle the pressure? And for those who are already veterans in the field, what do you think is your edge amongst the newbie that we have, which is Thor? That's my question. Yung pressure ko na is kailangan ko lang makibanding sa kanila. Masabayan sila kasi para po yun po sila lahat sa akin eh. Tapos sila na po nagpapaalala mga dapat gawin pagdating sa stage. Yan po. Ganun po, sobrang napasimple lang. Para po sa akin, okay po kasi yung panoorin nyo kami, titigan nyo kami, tapos mag-enjoy po kayo sa Kung pagpapiliin ako magiging kapangyarihan, ang makita siguro ang future. Kasi pag nakita natin ang future, mas mape-prevent natin yung mga pwedeng mangyari, pwede nating maiwasan, mas maging mapabuti ang hinaharap. Ayun lang po. Ako naman po, simple lang po yung naisip ko kapangyarihan. Yun po ay ang lalagyan ko po ng sapat na pagkamulat yung mga utak ng mga tao ng eleksyon dahil alam naman po natin na maraming naupo ang eleksyon. Hindi naman dapat. Hindi ka dapat kumot kilala, celebrity, ganyan. Pero hindi sapat ang plataforma nila para manungkulan sa bansa. Yun lang po ang Go Cyclops! Right, good evening po ulit, good morning. So if I will be given a chance superpower, I will probably choose a hidden big ear. A hidden big ear because I want to hear each and every individual voices. What are their obstacles, struggles, and problems in life. And I will use this platform in order for me to help them for whatever problems they may have. Thank you. Kung pagbibigyan mo ng kapangyarihan, gagawin ko time travel. Wow! Bakit? Upang makabalik sa nakaraan at para may tamang pagkakamali at bigyan ng pagkamulat ang mga tao sa mga aksidente na nangyayari sa mundo. Go baby! My question is, what would you do to win my heart? Para sa akin, magiging totoo lang ako sa sarili ko. Tapos, to win your heart, syempre, magpakita mo dapat na isang magandang katangian ng isang lalaki. Na dapat, kung yan tulad ko man ito sa isang relasyon, yung alam mo ba, yung ibuhos mo na ng pag-ibig na maski, alam mo na at the end, ikaw yung talo, pero ipakita mo pa din. At yung pagkataon man yun na binigay ko yung lahat, sana sobrang din ang dapat. Yan lang po. Go Neto! Hindi wala sa showbiz, nandito eh. Kasi napaka-hawak ko na We have Greenland.